beloved Boss Mike Cervera. Ha? Patahimikin daw siya. Yan ang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta. Kaya daw sinampahan siya ng reklamong plunder dahil sa pagtanggap niya umano ng 75 million pesos mula sa tatlong individual noong panahong kongresista pa siya. Kita niyo mga kababayan, grabe talaga itong mga ito. Diba? Biro mo, namamalimos ka, 30 million. 20 million. Grabe, no? Palimos lang daw yun. Tulong daw yun, mga kababayan. Tulong. Ngayon, tanungin niyo si Marcoleta, paano mo nalaman, Eka, na ikaw ginigipit? Paano mo nalaman yan? Sabi daw ni Jinggoy. Tangina mga kababayan, abogado yan. Oo. Abogado yan si Marcoleta. Pero ginagamit niya mga kababayan, alam nyo, yung sabi daw ni Jinggoy. Wala siyang personal knowledge. Sabi lang ni Jinggoy. Pero mo, Marcoleta, yung isang sinungaling na katulad mo, pinaniniwalaan mo, tingnan mong maigi. Parehas mong sinungaling yun Nakatres na yun. Nakatres na, tatlong kaso na ng plunder. Marami pang kaso ng mga graft and corruption. Pinaniniwalaan mo? Ako kasi mga kababayan, pag tinignan kong ganon, lalo na kapag convicted, lalo na kapag kriminal, mahirap magtiwala dyan mga kababayan. Napakamahirap magtiwala. Diba? Mahirap magtiwala pagka ganyan, maniwala kayo. Yang mga ganyang mga klaseng tao, darating ang panahon, sila mag-aaway-away. Magbabanatan sila mga kababayan. At yung mga pagsasama nila na magaganda, yun din ang gagamitin nila na sandata para ipanlaban sa mga dati nilang kasama. Diba? Ganon. Tuloy. Sabi ni Marcoleta, sasagutin niya ang akusasyon sa tamang forum. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos ang exclusive report ng GMA News kaugnay sa pagsasampa ng reklamong plunder at indirect bribery laban kay Senador Rodante Marcoleta, nag-privilege speech ito para sagutin ang akusasyon na tumanggap siya ng 75 million pesos mula sa tatlong individual noong January 2025, panahong nakaupo siyang kongresista. Sabi ni Marcoleta, ang investigasyon ng ombudsman ay paraan para patahimikin siya tungkol sa anomalya sa flood control at dahil sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kita niyo mga kababayan ko, ginagamit yung flood control, damay din naman siya. Flood control daw ang dahilan mga kababayan, pero di ba may kasalanan din siya sa flood control. May 500 din million na kinasasangkutan si Marcoleta doon sa flood control na yon. Grabe no mga kababayan. Paano mangyayari yung Marcoleta? Ikaw talaga Si Marcoleta ay kilalang kaalyado ng bise. Just last week, I was stunned with the shadow of a complaint filed. Yun na lang mga kababayan. Maging kaalyado ka ng bobo na si Sara Duterte, alam mo na. Diba? Maging kaalyado mo si Sara Duterte, kinampihan mo na yung ganong klaseng tao, grabe ka. Alam mo na kung anong kalidad ng pagkatao mo. By the Field Investigation Bureau, Office of the Deputy Ombudsman for Luzon. The trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damage. Kita nyo, Nick Candido, replay nga ni Boy Sisid. Replay to, replay. Replay to replay. Sa mga nagtatanong kung replay ito, katulad ni Boy Sisid, ni Nick Candido, ni Islap, ganyan. Replay nga ni!
if the intention of these cases is to silence me, Nako. let me say this Oh. at the very beginning. Oh, nagbanta pa mga kababayan. It has failed. I will not be silent. Oh. Sa investigasyon ng Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman, Kita nyo, hindi daw siya susuko, mga kababayan. Oo, sa mga ganyang mga akusasyon at paratang, inamin mo na nga ni, inamin mo na, di ba? Inamin mo kasi na kumuha ka ng kwarta eh. sinabing nauna ng inamin umano ni Marcoleta na tinanggap niya ang pera nang una siyang questionin tungkol dito ng Commission on Elections. Sa laki daw ng halagang Oo nga, replay nga, hindi nga live Francis sa banta, hindi live. 75 million pesos, hindi na raw ito maituturing na ordinaryong kagandahang loob, kundi korupsyon na para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Correct, mga kababayan, eto na nga yun. Dahil ho sa laki ng halaga, hindi ho talaga po pwede na paniwalaan na kagandahang loob lang yan. Kasi mga kababayan, 30 million is 30 million. Marami na hong magagawa yan. Pwede ka na ngang mabuhay ng habang buhay kung may 30 million ka nang hindi ka mahihirapan kung marunong ka lang humawak ng pera. 30 million yan mga kababayan eh. Oh, magiging maginhawa na ang buhay ng isang ordinaryong tao kung marunong lang. 'Di ba? Mga kababayan? Oh, pero kung sasabihin na bigay lang yan, kahit siguro yung daga ninyo, ipis ninyo, marabutit ninyo, kahit yung aso ninyo, kahit yung pusa ninyo, itanong mo pa dyan sa kasambahay ninyo, hindi maniniwala na gibigay-bigay lang yon, gibsong lang yon. Malabo mga kababayan eh, di ba? O, adorasyon na Pinales. Malabo! Oh, di ba? Live po ito at bakit hindi nyo alam? At tanong ng tanong. Oo nga. Di ba? 300. Oh, pwede? Chris Ulo, pang ano lang natin yan. Kayo naman, pag nilibre ko kayo, higit pa dyan yung ginagastos ko. 300,000, kasya ba yun? Kung 10 tayo na umaalis, gumagastos ako ng 1,000,000 para maging masaya kayo. Kita mo? Di ba? Gumagastos ako ng 1,000,000. Oh, kita mo naman yung mga kasama mo. Nambubuking pa ng mga parang si, ano sila doon? Parang si, Pulong. Di ba? Kita mo, ano, Wala. 300,000 eh. Ano ba naman yung 300,000? Di ba? Oh. Ini-stapa nga tayo ng 15 million. Di ba? Pinapautang nga natin yung 30 million. Pero kay Mike Defensor, pinamimigay lang yun. Paano pa kaya kapag ka naging congressman o kaya senador? Di ba, mga kababayan, yan. Ewan ko sa mga yan. Sige, tuloy. Biruin nyo, sabi rito. Tungkol dito ng Commission on Elections. Sa laki daw ng halagang 75 million pesos, hindi na raw ito maituturing na ordinaryong kagandahang loob. Hindi na yan ordinaryong kagandahan ng loob. 75 million, ngani, mga kababayan ko. 75 million. Makakabili ka na ng isang Land Cruiser, isang Ferrari, isang ordinaryong sasakyan. Sabi mo ng pang-araw-araw, Fortuner, Montero, 4 na sasakyan. Pang Sunday car mo yung Ferrari mo, pangyabang mo yung Ferrari, at saka yung Land Cruiser mo. Pagka mga barka-barkada lang, pang-araw-araw, Montero, Fortuner, pwede na yun. Diba? Kung may yayabangan ka, lalo na kapag babae, gusto mong beng-bangin. Gamitin mo yung Ferrari. Para sakay agad, sama agad. Pagka naman mga meeting, gamitin mo yung yung Land Cruiser. 75 million ang pinag-uusapan, mga kababayan. Ang nagagastos pa lang natin, 25 million.
meron pang 50 million. Oh, may 50 million pa. Yung 25 million, ipatayo mo ng mansyon. Yung may garahe, ha? Garahe, Marcoleta. Garahe ng mga sasakyan mong magaganda. Kita mo? May 25 million ka pa. May 25 million ka pa. Eh kung marunong-runong ka doon, i-time deposit mo na lang. Total naman, magnanakaw ka. May sweldo ka naman sa... May sweldo ka naman sa... gugulo mo sa Senado. 300,000 amat mahigit. Hindi mo na magagalaw yon 25. I-time deposit mo. O magkano kikitain nun? Buwan-buwan. Kita mo? Sarap, hayahay na ang buhay, mga kababayan. Tapos, sasabihin, tulong lang yon. Saan kayo nakakita ng ganun? Tulong lang, 75 million, mga kababayan. Pang-luxury, pang-kabuhayan showcase na yon. Pang-luxury, pang-kabuhayan showcase na yun, mga kababayan. 75 million. 'Di ba, mga kababayan? Magkano lang naman ang Land Cruiser? 5 million mahigit, sabihin mo ng 6 million. Ferrari, makakabili ka na ngayon ng mga, sabihin mo na, mga 15 million. Yung segunda mano lang, 15 million. Oh, magkano ang Fortuner? O bumili ka na ng bago. Magkano Fortuner ngayon? 2.4 million, maganda na yon. Magkano ang Montero o top of the line? 2.4 million din. Oh, kita mo? Siyang ka pa. Para kay Marcoleta, ordinaryong tulong nga daw yun. Ordinaryong tulong lang. Kundi korupsyon na para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Batay rin sa investigasyon, hindi niya umano dineklara ang cash sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth para sa taong 2025. Yan ang sinasabi ko. Kung yan talaga ay nasa in good faith, mga kababayan, bakit di mo dineklara sa salin mo? Di sana dineklara mo yan, Bakit hindi mo dineklara? Ibig sabihin, meron ka talagang iniisip na gagawin na panlilin lang sa mga gobyerno at saka sa mga Pilipino. Ganun yun eh. Kung in good faith ka talaga, dapat dineklara mo na. Kaso bakit nga hindi? Ibig sabihin, tinatago mo talaga, tanga. Wag mo kaming binabasta-bastang ganun lang mag-isip parang mga DDS. Plano mo talagang itago yan. Itago kasi nga, di ba, meron kayong iniisip na kakaiba. Di ba, mga kababayan? Bigay lang yun, ha? Bigay lang yung congressman pa lang siya noon. Bigay pa lang yung yung 75 million. Mga kababayan, bigay lang yun. Bigay. Oh. Aloy. Ani Marcoleta, sasagot siya sa proper forum. May patama rin siya sa ombudsman. Nako. Somebody said, Alam nyo, napansin ko, yan sila Cayetano, Amy Marcos, Loren Ligarda, at saka etong si Marcoleta, mahilig sila mag-quote ng mga salita na hindi naman sinasabi ng kanilang pinatutungkulan na tao kung sino man yun. Gagamit lang sila ng mga salita pero hindi naman nanggagaling talaga dun sa pinatutungkulin nila yung salita na yun. So ibig sabihin, magaling maghabi ng kwento, gagawa ng kwento para pasamain yung tao na kinaiinisan neto. Ganun, mga kababayan. sometimes you need to bend the law Yan na. to be able to... Sometimes you need to bend the law, sabing ganun. Minsan daw, kailangan baliin daw ang batas, sabing ganun. please the people. Para daw i-please ang mga tao. Am I right, Mr. Secretary Remulla? Kita nyo? Hindi naman ginagamit sa kanya, mga kababayan. Di ba? Hindi naman ginagamit sa kanya. Marcoleta, sa'yo ba ginamit yon? Hindi naman. Bakit ginagamit mo ngayon? Ang tanong kasi, sagutin mo. Bakit ka tumanggap ng 75 million kila
kila Depensor. Para saan yun? Ano ang kapalit nun? Yun ang tanong na maraming Pilipino ngayon. Ano ang kapalit ng 75 million? Kasi masyado nyong nilalayo yung kwento eh. Bakit hindi mo diniklara sa salin mo? Pares na pares kayo ni Sara. 6.7 billion. Billion mga kababayan ha. 6.7 billion umagos sa bank accounts ni Sara Duterte at yung kanyang asawa na si Man Scarpio, hindi nila diniklara sa salin nila mga kababayan. Yung mga umaagos na bilyon-bilyon na pera. O edi parehas na parehas sila. Wala silang pinagkaiba ni Sara Duterte. Mandurugas talaga! Di ba? Yan, mga... Ikaw naman, Jojo Chavez, pati piluka, pinapansin mo pa. Siyempre, maraming pera yan. May tatak yung ano yan, yung piluka. Hermes. Oh, Hermes. Yung nakaraan, LB. Di ba, Ronnie Di Guzman? Ano, ha? Nick Candido. Oh. Oh, pag-likein nyo nga yung mga bagong dating. Kayo naman mga bagong dating, Leonida Victor, ano, ha? Unfiltered, ha? DP W-Watch, oh. Ah, DP, ano, HW Watch, oh. DPH Watch, oh. Ano, Unfiltered Philippine Watch, yung pala, oh. Yan. Mga kababayan ko, mag-like naman kayo. Mag-like kayo, dali na. Like. Share. Noel Gluna, oh, ayan, oh. Krish Ulo. Problema dito kay Marcoleta, kung kailan naging lolo, tsaka pa, kailan magsisenador? Pabira ka naman eh. Siyempre, bato nga, lolo rin eh. Oh, ito na. Secretary Romilio, then Secretary of Justice, now Ombudsman, said loudly, yes, sir. Na. So pwede na nang baluktutin lahat, kagaya ng pambabaluktot na ginawa nila. Pakita nyo. Pero sinasabi ko, Sino kaya ang totoong bumabaluktot? Yung may ginawang kakaiba o yung nagsalita lang, mga kababayan? Marcoleta, wag mong paikot-ikutin. Pinaiikot-ikot mo pa eh. O, ikot mo kaya, baliktarin mo kaya yung piluka mo. Yung nasa bangs mo, lagay mo doon sa may ano mo, sa may likuran, ano. Manang malaman mo kung ano yung sinasabi ko sa iyo. Wag mong paikot-ikutin. Pinaikot-ikot mo pa eh. Sino ba ang dapat? Sino ang nambaluktot? Yung bang nakagawa ng hindi maipaliwanag o yung taong nagsalita lang? 'Di ba? Ikaw, meron kang ginawa na hindi dapat at karapat dapat. Ano nang ginawa mo? Hindi mo diniklara sa salin mo yung 75 million. Bakit? At bakit ka tumatanggap ng mga regalo, ng mga tulong diyan sa mga tao na yan? Ano ang kapalit? Ngayon yun ang dapat sagutin bago ka magsalita na binabali ang batas. Kasi para sa amin, ikaw ang totoong bumabali ng batas. Diba? So si Marcoleta mga kababayan, parang si Banat Bay tsaka si ano rin to eh. ang president, Ah. they can imprison me, they can arrest me, but I tell them, they still will not win. No, kala mo lang yun. Maaresto man daw si Marcoleta, piling talaga superhero ng mga, piling superhero ni Sara, no? Maaresto man ako, kasuhan man ako. Eto ang sisiguraduhin ko. Hindi sila mananalo. Nasaan na ang Teldet do Aspart, Marcoleta? Kung makapagsalita ka, kala mo totoong-totoo ka, ang tagal-tagal na namatay na si Lagman. Yung Teldet do Aspart mo, wala pa rin kaming makita sa libro. Diba mga kababayan? Ganon. Kala mo totoong-totoo talaga kung magsalita. Pero mga kababayan, ganito ho ang itsura ng pinagtampuhang demonyo. Yung pong kanyang muka, talagang mukhang demonyo. Tapos mga kababayan ko,
pilit gustong itago sana. Kaya lang, mukhang eto na yata yung pinakamasama. Kaya hindi na pagbigyan, oy, sabi ni Lucifer, oh, ikaw Marcoleta, hindi ko na po pwede na pagandahin ang iyong mukha kahit papano na parang si Peter Cayetano. Dahil ikaw ay number 1 na alagad ko. Oh, sukdulan na talaga, hindi na dapat baguhin ang pagmumukha mo. Parang ganun, ano, mga kababayan, ano? Parang ganun. Ano? Di ba? Itaga nila yon sa bato. Kasama si Marcoleta, 8 sa 13 majority senators ang nahaharap ngayon sa mga kaso, reklamo o investigasyon. Si Senador Bato de la Rosa at Bongo, kapwa tinukoy na co-perpetrators sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ano na magagawa ng presidente dyan, mga kababayan? May kasalanan nga ni Di ba? Pagka may warrant of arrest, dito malima tayo, ganun lang kasimple. Di ba ang gusto natin, katotohanan, di panagutan nila ron, sagutin nila ron, kung ano yung mga nagawa nilang inaakusa sa kanila, sarili nila yun Kung wala kayong kasalanan, di sabihin nyo wala kayong kasalanan, ipagtanggol nyo yung sarili nyo. Sabihin nyo, gawa-gawa lang ng mga nagre-reklamo. Kaso mahirap. Kasi talagang mayroong mga ebidensya, kompletos recados. Kaya mahirap. Kaya itong sinasabi ni Marcoleta na pinipersonal kinakasuhan, dati na po silang may mga kaso. Dati. Hindi lang po ngayon. Dati pa. Matagal na. Si Senador Francis Escudero nahaharap sa preliminary investigation para sa kasong plunder sa Office of the Ombudsman dahil sa flood control scandal. Si Senador Jinggoy Estrada nirekomenda ng Department of Justice na sampahan ng plunder at graft charges kaugnay din sa maanumalyang flood control project. Nire-review naman ng Sandigan Bayan ang rekomendasyon ng DOJ na sampahan ng kasong katiwalian si Senador Joel Villanueva kaugnay pa rin sa flood control mess. Kita nyo, naniniwala pa ba kayo sa mga yan? Puro mga magnanakaw yan, mga kababayan. Magnanakaw. Walang pagkakaiba yan sa convicted criminals. Magnanakaw, convicted criminals. Lagyan natin ng S, convicted criminals. Walang pagkakaiba, mga kababayan. Isa't isa yan, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo Oy, magbantay-bantay kayo, bambina. Kasi baka mamaya, ang napapanood nyo, yung mga nagpapanggap lang na mga loyalista. Ang totoo, ginagamit lang nila yung pagiging loyalista para kumita, makapanggoyo, makapang-scam ng pera. Diba? Scam pa more. Scam, ganon. Diba? Hanggat marami daw uto-uto. Hanggat marami daw yung mga nabobola. Hanggat si Jojo Chavez lang ang hindi nyo makukuhanan ng pera. Diba? Si Jojo Chavez lang ang hindi nyo makukuhanan ng pera. Bakit? Kuripot nga ni. Tapos gusto niya doon ako magtago sa bahay niya. Putik na yan, matakaw ako. Maluho ako. Di ba? Maluho ako Tapos doon ako magtatago. Yari ka. Ang magkapatid na sina Senador Mark at Camille Villar, kasama naman sa iniimbestigahan ng Department of Justice. Kita nyo? Napansin nyo, mga kababayan ko? Halos lahat sila may mga kaso. Ano ibig sabihin nito? Gawa-gawa lang ba ng Pangulo? Gawa-gawa lang ba ng Malacanang? Anong pakialam ni Pangulong Marcos sa mga pagnanakaw nila? Bakit? Kasama ba nila si Pangulo nung nagnakaw sila? Na tulad ng mga sinasabi ng mga DDS na mga tanga, si Pangulong Bongbong Marcos daw, ang siyang siyang mastermind. Mga tanga pala kayo sino mga kasama nito nung mga nagnakaw? Si Pangulong Bongbong Marcos ba? Mga bobo kayo. Ayan kung totoong mastermind sa pagnanakaw, si Pangulong Bongbong Marcos, tanungin nyo lahat ito.
Lahat sila magnanakaw. Ituro nila si Pangulong Bongbong. May tuturo ba na itong mga ito? Mga nakasuhan? Diba? Kaugnay sa umano'y market manipulation, insider trading at iba pa dahil sa ilang negosyo ng kanilang pamilya. Nauna nang sinabi ni Senadora Amy Marcos na may nananakot umano sa mayorya para umanib sa minority senators at mapunta sa kanila ang Senate presidency. May naniniwala pa ba kay Amy, mga kababayan? Si Amy na nagpalaganap ng fake news, tapos ang sinisisi niya yung kanyang staff? Bobo ka ba? Bungol ka? Baba mo lang mahaba? Ano, parang ikaw si Sarah? Mali-mali yung binabasa? Iwasan ng pag-carpooling, pagbibisikleta, ganon? Kasalanan ng kasalanan ng staff mo yon, kasalanan mo yon. Kasi bago mo sana basahin, bago mo sana i-live, bago mo sana i-on air, sinigurado mo muna yung script. Di ba, mga kababayan? Ngayon ang tanong, may nananiniwala pa ba kay Amy Marcos na mahabang baba, na matanda na, mga kababayan, batak na batak ang muka? Punong-puno ng formalin. Punong-puno ng botox. Punong-puno ng filler. Kulang na lang isaksak yung Motolite. Di ba? Yun. Ano ba yun? Mobile 1 ba yun? Hey! Yan, mga kababayan ko. Naku, ewan ko. Our beloved Boss Mike Severa.